Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Itinuturing ng fugitive from justice ng Sandigan Bayan si dating Congressman Zaldico na akusado sa flood control scandal. Dahil yan sa patuloy niyang hindi pagharap sa korte kahit batid nito ang kaso at warrant of arrest. Pugante na rin ang turing sa 3 pang tauhan ng SunWest Corporation. At nakatutok si Bernadette Reyes. Fugitive from justice na ang turing kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division. Ibig sabihin tumakas siya para iwasan ng prosekusyon o parusa laban sa kanya. Ayon sa resolusyon, ang pagtanggi ni Ko na isumite ang sarili sa korte ay kumpirmasyon ng intensyong manatili sa labas ng jurisdiksyon ng korte. Lalo't nag-abroad siya sa panahong aktibo ang investigasyon sa flood control scandal, kung kailan nalalapit na ang formal na paghain ng kaso laban sa kanya. Ayon pa sa korte, batid rin ng akusado ang mga kaso at ang warrant of arrest laban sa kanya. Dahil fugitive from justice na, pinapayagan na ng batas ang iutos ang pagkansila sa kanyang passport. Iniutos yan ng Department of Foreign Affairs na ginawa na ng kagawaran kahapon, alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Nahaharap si Ko sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Itinuturing na rin fugitive from justice at kansilado na rin ang passport ng 3 tauhan ng SunWest Corporation dahil sa pagtanggi rin na humarap sa korte. Kapwa rin sila nahaharap sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ng prosekusyon na i-consolidate o pagsamahin ang kaso ng mga akusado mula sa 6th Division na naaprubahan na ng 6th Division noong November 27. Baka ikadelay o ikadiskaril pa ito ng kaso ayon sa korte. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. At kaugnay niyan, sa pre-trial ng Sandigan Bayan 6th Division, binigyan ng korte ang prosekusyon at depensa ng hanggang December 16 para magkumpara ng mga dokumento at magkasundo sa mga stipulation nito. Sa January 8 naman sisimulan ang bail hearing. Kaugnay naman ng nakansilang Philippine passport ni Zaldico, sinabi ng kanyang abogado na naghain na sila ng motion to reconsider dahil meron umano sila dapat na 5 araw o hanggang Lunes para tutulan ang hakbang.